Matapos naman nilang makapag-usap, kagaya ng inaasahan, pinili pa rin nilang umusad. Sila Baldo noon, halos hirap na sa paglalakad, gawa ng sa bawat hakbang nila, may nararamdaman silang matinding pagkabahala. Yung takot nangingibabaw na rin sa kanilang mga katawan dahil napatunayan na nila kung gaano kalakas ang puwersa ng kanilang kalaban. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang takip silim. Nang mapansin naman yon nila Orlan, dali-dali naman silang gumawa ng sulo nang sa gayoy makapagpatuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Hindi naglaon nang marating nila ang pinakadulong parte ng kakahuyan. Bumungad sa kanila ang isang mas mahabang sampayan, pero sa pagkakataong yon, napakarami na doong nakasampay na mga karne. Napakabaho rin ng simoy na nanggagaling doon, indikasyon na nabubulok na ang mga ito. Upang hindi na maulit pa ang mga nangyari, matyagang humanap ng pagkukublian ang kanilang grupo. Mula sa likod ng masusukal na puno, pilit nilang itinago doon ang kanilang mga sarili para malaya nilang mapagmasdan ang mga susunod na pangyayari sa lugar na yon. Hindi man sigurado sila Orlan, pero malakas ang kutob nila. Doon nagtatago yung mangkukulam na pumatay sa kanilang kasama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, wala naman silang ibang nasipat maliban sa mga galang aso na dahan-dahang lumalapit sa sampayang pinagsasabitan ng mga nabubulok na karne. Akala nila nagtitipon-tipon ng mga asong yon para kumuha ng mga pagkain, pero matapos nila yung mapagmasdan, doon nila nakumpirma na hindi yun nagsikumpulan sa lugar para magnakaw ng mga makakain nila. Sa halip, nagtipon-tipon ang mga ito para bantayan ang mga nasabing karne. Dahil sa pangyayaring yon, halos wala nang kaide-ideya sila Orlan kung papaano nila lalapitan ang sampayan. Bagaman hindi sila sigurado, malakas ang kanilang kutob na sa unahang bahagi ng lugar na yon, nagtatago ang mangkukulam na pumatay sa kanilang kasama. Ilang oras pa ang dumaan, wala pa rin kibuan ang grupo nila. Napakadilim na rin noon sa buong paligid na ang tanging paraan lang para makita nila ang bawat isa ay ang paghintay ng pagtagos ng liwanag ng buwan sa mga ulap. Noong una, inakala nilang wala na silang masisilayang nilalang sa lugar, pero pagtungtong naman ng 10:00 ng gabi, doon na dahan-dahang nagbago ang mga kaganapan sa buong paligid. Sa isang kisap mata, nasipat nila ang 4 na nilalang na bigla na lamang lumitaw malapit sa sampayan. Alam ni Orlan na kaluluwa na ang mga ito, pero ang hindi niya lang maisip, bakit nagagawa nitong kunin ang mga karneng nakasampay? Hindi lang yon. Nasipat niya ring kumakain ng mga ito habang naglalakad papalayo. Maya-maya pa, sa pagkawala naman ng mga nilalang na yon, doon na unti-unting nagsipulasan ang mga aso. Yun na rin ang naging hudyat nila Orlan para lumabas sa kanilang pinagtataguan. Isipin ninyo kung gaano kahirap ang kanilang tiniis tumagal lamang sa ganoong sitwasyon. Ayon sa kanya, na habang nagtatago sila, maya't maya naman ang kanilang pagkamot buhat sa dami ng lamok at iba pang mga insekto na kumakagat sa kanila. Si Baldo nga noon, nagpupumilit ng umalis sa lugar na yon, pero pinigilan lang ito ng matanda.
Paglabas naman nila sa sulok nito, agad naman nilang napansin ang hindi mabilang na mga butlig nila sa katawan. Sobrang katay ng mga butlig na yon, pero minabuti nilang wag na itong pagtuunan ng atensyon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo umayos na ang kanilang pakiramdam, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa pinakadulong parte ng kakahuyan. Ganun pa rin naman ang kanilang ginawa. Iniwasan nila ang mga bagay na dapat nilang iwasan. Hindi naglaon nang malagpasan na nila ang sampayan ng mga karne. Bigla namang napatigil ang kanilang grupo matapos nilang makasilay ng 2 kapre na nakaupo malapit sa tabi ng puno ng sampalok. Abalang-abala ang mga nilalang na yon sa pagyupyup ng kanilang mga tabako at nung masipat sila nito, bigla din naman yung nagsitayo. Pagsilay naman sa kanila ng mga nilalang, dali-dali naman itong hinugot ang isang mahabang tipak ng kahoy na parabang yon ang nagsisilbi nitong armas. Pagsilay naman ng matanda at ni Baldos sa mga nilalang na yon, agad naman silang lumapit kay Orlan para magtanong ng kanilang gagawin. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga ito, mariin naman niya yung inabisuhan na manatili sa kanyang likod. Dagdag pa niya na, anuman ang mangyari, wag na wag silang lalayo kung ayaw nilang mapahamak. Naniniwala kasi noon si Orlan na ang tunay nilang kalaban tahimik na nagmamanman sa kanila. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa mga kapre na naghahanda ng sumugod sa kanila, agad naman niyang binunot ang kanyang punyal, sabay wasiwas nito sa ere. Nagpalipad hangin din siya ng mga usal para naman kahit papaano maikubli nito sa mga nilalang ang kanyang presensya. Nang mailatag na niya ang lahat ng bagay na kinakailangan niya, doon na niya inumpisahang harapin ang 2. Pagsugod naman ng 2 nilalang sa kanyang kinaroroonan, ramdam naman nila ang pagyanig ng buong paligid. Ayon kay Orlan, halos kasing taas ng isang matandang puno ang mga nilalang na yon, kaya namay hindi yun basta-bastang mapapabagsak kung hindi gagamitan ng espesyal na kakayahan. Mabuti na lang, angkop ang abilidad ni Orlan para pahirapan at paslangin ang mga ito. Akala niya madali niya lang yung mapapabagsak sa lupa. Pero pag-unday niya sa paa ng nilalang na yon gamit ang punyal ng reyna ng Markupo, napansin niyang binabalot ang balat ng mga ito ng isang makapal na harang. Hindi yun nakikita ng kanyang mga mata, pero ramdam niyang naroon ito. Dahil sa pangyayari, pilit naman niyang inilagan ang walang habas na paghambalos sa kanya ng 2 ng malalaking tipak ng punong nagsisilbi nitong armas. Nang makalayo na siya, muli na naman niya yung sinugod nang sa gayoy magawa niyang masubukan ang kakayahan at tibay ng mga ito. Kung saan-saang bahagi na rin niya yun inundaya ng saksak, pero di niya pa rin yun nagawang mapahina. Ang mas ikinagulat pa niya, na habang tumatagal ang paglalaban nila, tila bang mas lumalakas ang mga nilalang na yon. Kalahating oras pa ang dumaan, wala na ngang nagawa itong si Orlan, kundi ang umilag. Lahat na yata ng paraan ginawa niya, pero di pa rin yun umiepekto. Nang mapagtanto naman niyang masyado itong malakas para sa pangkaraniwan niyang abilidad, nagdesisyon na siyang tawagin ang gabay ng kanyang ama. Sa isang iglap, agad naman yung sumapi sa kanyang katawan
dahilan para maramdaman niya ang nag-uumapaw nitong lakas. Dahil dito, buong puwersa naman niyang sinugod ang isa sa mga kapring yon na siyang naging sanhi upang bumuwal yon sa lupa. Paglapit naman niya sa ulo nito, agad naman niyang nilusaw ang depensa ng katawan nito sa pamamagitan lamang ng 2 buhay na kataga. Pagsilay niyang kayang-kaya na itong abuti ng kanyang punyal, walang habas naman niya yung inundaya ng saksak hanggang sa dumating ang puntong nagawa niya na yung masugatan. Matapos ang mga pangyayaring yon, minabuti naman niyang iwan ang nilalang, gawa ng nasisiguro niya na hindi na rin yon magtatagal. Pagsilay naman ng isa pang kapre sa nangyari sa kasama nito, mas lalo pa yung nagwala, kung kaya't napilitan na rin si Orlan na itali ang katawan nito sa pamamagitan ng selyo. Kagaya ng naghihingalo nitong kasama, pilit niya ring binasag ang kalasag nito sa katawan hanggang sa masugatan niya na ito ng armas niya. Nang maisakatuparan na niya ang ganoong bagay, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng 2 niyang kasama, pero pagdating niya sa lugar na yon, walang ibang bumungad sa kanya kundi ang isang matandang babae na nakasaya. Napakadungis ng itsura nito na parang isa ng baliw. Habang pinagmamasdan din yon ni Orlan, hindi naman niya maiwasang tingnan ng 2 bolang apoy sa may bandang balikat nito. Nakalutang ang mga nilalang na yon at sa estado nito inaasahan niyang yon ay purong mga santelmo. Sa pagtitigan naman nila ng matanda, dahan-dahan naman itong inilapit ang nangingitim nitong kamay sa isang halamang malapit sa kanya, kung saan kitang-kita naman ni Orlan ang mabilis na pagbulok ng dahon nito matapos yung hawakan ng nilalang. Hindi lang yon, nagkalat din sa may bandang paa nito ang hindi mabilang na mga uod at insekto, indikasyon na isa yung makapangyarihang nilalang na maaaring may dugo pa ng isang mambabarang. Sa pagtitigan naman nilang 2, napangisi lang naman ang matanda sa kanya habang dahan-dahang itinuturo ang 2 niyang kasamang nakadikit sa mga puno. Pagsilay naman ni Orlan sa mga kaibigan niya, hindi naman niya maiwasang mag-alala. Bukod kasi sa wala na yung kakayahang gumalaw, kitang-kita rin niya ang iilang mga insekto na dahan-dahang gumagapang patungo sa mga mukha nito. Dahil sa pangyayari, galit na galit naman niyang tinitigan ang nilalang, sabay wika doonang, "Ako ang kalaban mo! Pakawala mo sila! Ganyan ka ba talaga kahina? Ultimo ang mga taong walang kalaban-laban, pinapatulan mo!" Anong walang kalaban-laban? Nakalimutan mo na ba? Kasama mo sila. Hindi ako maniniwala na wala rin silang karga. Malusot mo na lang yan para sumunod ako sa gusto mo. Pero hindi mo mabibilog ang ulo ko. Di ako pinanganak kahapon. Masayang sagot naman sa kanya ng nilalang na yon. Matapos naman itong makapagwika, agad naman niyang nasipat ang mabilis nitong paglapit sa commander ng mga rebelde, kung saan dahan-dahang inilapat ng nilalang na yon ang nabubulok nitong mga kamay. Paglapat naman ng palad nito sa mukha ng matanda, bigla naman yung napasigaw ng napakalakas na parang meron itong nararamdamang hindi kaaya-aya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang nalusaw ang mukha nito. Halos maging bunguna ang kalahating pisngi ng matandang yon dahil lamang sa ginawang paghawak doon ng mangkukulam. Hindi naglaon,
Pag-alis naman ng kamay nito sa kanyang kasama, muli yung napangisi sa kanya na parabang isang nakakatawang bagay ang ginawa nito. Maaring alam mo na, Orlan, ang kahihinatnan ng mga kasama mo. Hanggat may lakas pa sila, magpaalam ka na. Di magtatagal, muli mo na namang mararanasan ang pait ng mawalan. Wika ng mangkukulam sa kanya. Pagkarinig naman ni Orlan sa sinabi nito, buong puwersa naman niya yung sinugod, ngunit nang akmang uundayan niya na yon ng saksak, nasipat naman niya itong pumasok sa katawan mismo ng puno. Ayon sa kanya, bago ito maisakatuparan ng nilalang, nasipat niyang may lumitaw doong isang lagusan na animoy binubuo ng mga insektong nagtipon-tipon. Pagpasok naman ng mangkukulam sa lugar na yon, parang bularing naglaho ang mga insekto. Dahil sa pangyayari, doon niya napagtanto na merong kakayahan ng kanilang kalaban na makapaglakbay. Naniniwala rin siyang hindi ito basta-bastang kakayahan, kaya na may minabuti niyang ihanda ang kanyang sarili sa mga bagay na pwedeng mangyari. Malakas ang kutob ni Orlan, marami pang ipapamalas na kakayahan ng kanyang kalaban. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong lugar, minabuti naman niyang lapitan si Baldo at ang matanda para tanungin ito. Pagdating naman niya sa kinaroroonan ng dalawa, dali-dali naman niya yung kinalagan habang paulit-ulit na tinatanong ang mga ito kung meron ba silang nararamdamang kakaiba sa katawan. Nang marinig naman ni Baldo ang kanyang sinabi, umiling lang naman yon, gawa ng wala naman itong nakikitang pinsala sa katawan. Subalit pagsilay naman niya sa matanda, halos hindi niya maiwasang maawa buhat sa masalimuot nitong kalagayan. Isipin ninyo, dahil lamang sa paghawak dito ng mangkukulam, bigla yung nagkaroon ng maraming butlig sa katawan. Tinubuan din yon ng iba't ibang uri ng bulutong na may nana, habang yung sa may bandang pisngi naman ito, kitang-kita niyang parang inuuod na. Dahil dito, agad naman niya yung nilapatan ng paunang lunas para naman kahit papaano, maibsa ng nararamdaman nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman silang umusad, gawa ng napansin naman nilang wala na sa lugar na yon ang kalaban nilang mangkukulam. Sa kanilang paglalakad, pilit namang nagsalita ang matanda ukol sa kasalukuyan nitong nararamdaman. Ngunit dahil sa laylay na ang kaliwang panga nito, halos hindi na nila yon maintindihan. Upang hindi mag-isip ng masama sa kanila ang matanda, pilit naman nila yung sinang-ayunan kahit wala silang kaide-ideya sa totoo nitong nararamdaman. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin na lamang nilang wala na itong kakayahan na maglakad. Lupaypay na ang mga paa nito at kaya yun nakakausad ay dahil sa ginagawa nilang paglalakad. Nang mapagtanto naman yon ni Orlan, agad din naman silang tumigil para tingnan ang kasalukuyan nitong estado. Pag-upo naman nila sa ugat ng isang mataas na puno, di naman nila maiwasang manlumo nang tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng matanda. Ilang beses pa yung sinubukang ibalik ni Orlan sa ulirat, pero huli na ang lahat. Nang medyo nahimasmasa na siya sa mga nangyari, tahimik naman siyang tumungo sa unahang bahagi ng lugar na kinaroroonan nila para sana'y ilibing ito. Ngunit di pa man siya noon nakakalayo, nasipat na niya ang halos humigit 10 aso na kasalukuyang nagmamasid sa kanila.
kagaya ng anyo ng aswang. Matataas din ang mga ito at halos hindi pangkaraniwan ang kanilang mga anyo. Isipin ninyo bukod sa butot balat nitong katawan, pansin na rin niya ang mahaba nitong mga paa. Parang sa pusa rin ng mga kuko nito na animoy isang sunggab lang nito sa ordinaryong tao, paniguradong babaon yon sa malambot nitong balat. Matapos naman niya itong masipat, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ni Baldo para abisuhan ito. Nang marinig naman ng rebelde ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong kinasa ang hawak nitong armas, sabay wika sa kanya ng, Orlan, iiwan ba natin dito si Commander? Huwag naman. Isama natin siya. Gumawa ka ng paraan. Pagkarinig naman ni Orlan sa sinabi nito, nagmamadali naman niya yung nilapitan, sabay sagot dito ng, Tumingin ka nga sa paligid mo. Nasusukol na nila tayo. Kung isasama pa natin ang bangkay niya, hindi tayo uusad. Maabutan at maaabutan din tayo ng ating mga kalaban. Kung saan sa puntong yon, kinakailangan na nating mamili. Sabi ko sa'yo, pag-isipan mo ng mabuti ang mga bagay na gagawin mo. Patay na ang matanda. Wala nang silbi kung isasama pa natin siya. Matapos naman niya itong mailahad, agad namang tumayo itong si Baldo para sundin ang nais niyang mangyari. Kahit labis na yung nasasaktan, hindi na nito sinubukan pang tumutol sa kanyang nais, lalo pat aminado naman yung tama ang kanyang pasya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pananatili sa lugar, agad namang nagpalipad hangin ng usal itong si Orlan, nang sa gayoy magawa nilang matakasan ang mga nilalang. Pag-alis naman nila sa kinaroroonan ng bangkay ng commander, sakto naman ang pagsikumpulan ng mga aso sa buong paligid para pagtulungang lapain ang mismong bangkay nito. Segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyang maglaho sa lugar ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, nang medyo makalayo na sila, halos hindi pa rin sila makapaniwala sa mga nangyari. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, pinili pa rin nilang umusad alang-alang sa matandang nagsakripisyo ng buhay para sa kanyang paniniwala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, hindi pa rin tinantana ni Orlan ang nilalang na pumatay sa dalawa niyang kasama. Upang maipaghigante ang mga ito, napilitan siyang dumukot ng mutya sa kanyang libreta. Ang napili niya noon, ang mutya ng hangin, buhat sa kakayahan nitong itaboy ang lahat ng usal na sumasabay sa himpapawid. Naniniwala kasi noon si Orlan, isa yon sa mga dahilan kung bakit madali silang natutunugan ng kanilang mga kalaban. Matapos naman niya yung makuha, agad naman niyang naramdaman ang bisa nito. Paglaho naman ng mutsyang yon sa kanyang palad, kagaya ng inaasahan, gumaan ang kanyang katawan. Hindi naglaon, nang bumalik na sa normal ang kanyang pakiramdam, minabuti naman nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa masipat na nga nila ang kubong pinagtitirahan ng mangkukulam. Paglalarawan ni Orlan sa lugar na yon, para itong pangkaraniwang kubo lang na kalimitang tirahan ng mga magsasaka. Yun nga lang, sa labas ng bahay nito, may mga nasisipat siyang kakaibang bagay na hindi naman madalas na nasisilayan sa isang pangkaraniwang bahay. Ayon sa kanya, bukod sa mga hawlang kayang ikulong ang isang tao, nagkalat din sa lugar na yon ang mga kadenang hindi niya mawari kung saan ginagamit. May mga matutulis ding bakal siyang nasipat na halos parang kawangis ng isang ordinaryong pako. Di lang yon,
May mga nakita rin siyang kalansay ng tao na kalahati ang baon sa lupang nasa bakuran nito. Matapos naman yung masilayan ni Orlan, agad naman niyang inabisuhan itong si Baldo na maging mapagmatsyag. Dagdag pa niya na kahit anong mangyari, wag na wag yung lalayo sa kanya kung ayaw nitong matulad sa dalawa nitong kasama. Nang marinig naman ni Baldo ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang tahimik na sumusunod sa kanyang likod. Pagdating naman nila sa bakuran ng bahay nito, bahagya naman silang natigilan nang masipat nila ang 5 itim na kaluluwa na dahan-dahang naglalakad sa hagdan ng bahay. Binabalot yon ng nagniningas na abo, indikasyon na hindi yon pangkaraniwang mga nilalang. Pagsilay naman ng mga ito sa kanila, halos mapasigaw naman itong si Baldo nang masipat nito ang mga nilalang na yon na dahan-dahang lumalaki ang mga bunganga. Maya-maya pa, umatungal naman yon ng napakalakas na halos ikabingi na ng mga tenga nila. Yung sigaw ng mga nilalang na yon pinuno, parang sigaw ng mga taong sabay-sabay na sinusunog ng buhay. Ayon nga kay Baldo na, ang pangyayaring yon ang isa sa mga bagay na hinding-hindi niya talaga makakalimutan. Tuwing naaalala niya ito, muling nanunumbalik sa kanyang katawan ng takot na halos hindi niya matakasan. Kasabay ng pag-atungal ng mga nilalang na yon, ang mabilis naman itong pagsugod sa kanilang dalawa. Segundo lang dinoon ang lumipas nang masukol na sila nito. Nang mapagtanto naman ni Orlan ang kanilang kalagayan, pilit naman itong itinago sa kanyang likod si Baldo. Maya-maya pa, nang wala na siyang maisip na paraan para masiguro ang kaligtasan nito, nagdesisyon siyang ipasa muna roon ang mutya ng abo na kanyang tangan. Sa isip-isip niya, yun na lamang ang nag-iisang paraan para hindi yun mapaslang ng mga nilalang. Habang iniaabot naman niya yun kay Baldo, napangiti lang naman siya nang sa gayoy di na yun gaanong mag-alala. Pagsilay naman niyang unti-unti na yung naglalaho, mahinaho naman niya itong inabisuhan ng, "Huwag kang mag-alala, makakaligtas tayo rito. Sige na Baldo, lumakad ka na mayroong pagtitiwala. Sundin mo ang iyong kutob at yan ang makakapagligtas sa'yo." Matapos naman niyang makapag-uwi ka, dahan-dahan namang napansin ni Baldo ang tila bang paglaho ng kanyang buong katawan. Hindi naglaon, nang mapansin naman itong hindi na siya nakikita ng kanilang mga kalaban, nagdesisyon na itong lumayo sa kinaroroonan ni Orlan. Bagaman kinakabahan ito sa maaaring mangyari sa kanyang kaibigan, wala na yung nagawa kundi ang sumunod. Nang makalayo na itong si Baldo, purong mga sigawan at pag-aangil na lamang ang naririnig nito. Mula sa malayo, kitang-kita niya kung papaano undayan ng saksak ni Orlan ang mga itim na kaluluwa kahit nasa espiritual itong wangis. Lahat ng tinatamaan ng punyal nito, kung hindi nalulusaw, mabilis na nilalamon ng lupa. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, wala namang nagawa ang mga itim na kaluluwa kundi ang mamatay sa kanyang mga kamay. Nang mapagtanto naman ni Orlan na patay na ang mga ito, hindi na siya nagdalawang isip pa na maglakad patungo sa harapang bahagi ng kubo. Pagdating niya roon, ilang beses din niyang tinawag ang mangkukulam upang sapilitan niyong palabasin. Walang patid din ang ginawa niyang pagsigaw at pagmura dito nang sa gayoy magkaroon niyo ng dahilan para makipaglaban.
Ilang minuto pa ang dumaan. Kagaya ng inaasahan niya, nagpakita na nga ang matandang mangkukulam. Pero sa pagkakataong yon, lumabas yung preparado. Bukod sa meron yung hawak-hawak na mga punyal, pansin din ni Orlan ang latigo nitong nakapulupot sa bewang. May mga ahas din yung gumagapang sa katawan, indikasyon na kaya nitong magmanipula ng mga ligaw na hayop. Dahil sa kanyang mga nakita, dahan-dahan naman niya itong nilapitan para pakiramdaman. Subalit hindi pa man siya nakakalapit ng husto, bahagya naman siya noong napatigil nang marinig niya yung magwika sa kanya ng, "Huwag kang magmadali, Orlan. Bigyan mo muna ng pagkakataon na makapag-usap tayo." Alam kong galit na galit ka, pero sana malaman mo, ganon din ako sa'yo. Kanina pa kita gustong-gustong alisan ng buhay, pero naghintay ako hanggang umabot ka rito. Ngayon, bago kita paslangin, gusto ko sanang malaman mo na uunahin ko muna yung kasama mong nagtatago. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi ng nilalang, agad naman niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang punyal habang sumasagot dito ng, "Dalawa na ang kinuha mo. Hindi na kita pahihintulutan sa pangatlo. Ganito na lang, para mapaslang mo ang kasama ko, ako na muna ang unahin mo. Parehas lang naman yun, hindi ba? Pero ang tanong, magagawa mo kaya?" Pagkalahad naman ni Orlan ng mga katagang yon, ramdam naman niya ang tila bang panggigigil ng mangkukulam sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman itong dinukot ang latigo nito sa bewang, sabay mabilis na tumakbo papalapit sa kanya. Gumawa rin ng mga lagusan ang nilalang na yon, kung saan mula roon, nagsilabasan ang kakaibang mga insekto na unang beses lang din niyang makita. Halos segundo lang din noon ang naging pagitan nang tuluyang masukol si Orlan ng mga nilalang. Dahil sa pangyayari, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang manatili kung saan siya naroon. Habang pinapalakas niya ang kanyang depensa, mas lalo naman niyang tinalasan ang kanyang paningin upang mapansin niya ang kahinaan ng matanda. Maraming paraan din noon ang ginawa ni Orlan, pero sa kasamaang palad, hindi pa rin ito nagpakita ng kahit katiting na kahinaan man lang. Matapos naman niya itong mapagtanto, agad naman siyang nagdesisyon na paslangin na lamang ito gamit ang sukdulan ng kanyang kakayahan. Walang sabi-sabi, taimtim naman siyang umihip ng dasal sa mutya ng hangin na siyang naging sanhi upang mas lalong bumilis ang kanyang pagkilos. Hindi na rin naging mahirap para sa kanya na bulagin ang mga kalaban niya, dahilan para magkaroon siya ng pagkakataon na matakasan ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi na naging mahirap para kay Orlan na marating ang kinaroroonan ng kanyang kalaban. Pagharap naman nilang dalawa, pilit naman niya itong inundaya ng saksak, subalit nagawa pa rin yung masalag ng matanda. Paghawi naman ito sa kanya papalayo, nagmamadali naman yung sumunggab sa kanya, habang sapilitan naman itong tinatalian ng latigo ang kanyang leeg. Walang pati din ang ginagawang paghawi ng matanda sa kanyang dalawang kamay, na parabang nagpupumilit na talaga itong pangibabawan ang kanyang lakas. Nang mapansin naman ni Orlan ang estilo nito, napangiti lang naman siya habang nagwiwika dito ng, "Anong akala mo? Lamang ka na? Nagkakamali ka, tanda." Matapos naman niya itong mailahad,
Agad naman niya yung binato ng 3 buhay na salita na siya namang mabilis na nagpahina sa kakayahan nito. Nang mapansin naman ni Orlan na naitutulak na niya yon ng bahagya, mas lalo niya pa yung binato ng usal hanggang sa tuluyan na nga yung nanghina. Maya-maya pa, nang bumaliktad na ang sitwasyon nila, agad naman niyang hinila ang latigo nito, sabay pulupot nito sa leeg ng matanda. Nang magawa na niya ang bagay na yon, pilit naman niya itong kinaladkad habang paulit-ulit yung inuundaya ng suntok sa mismong katawan nito. Hindi pangkaraniwang kamao ang binibitawan noon ni Orlan. Gawa ng sa bawat paghataw niya rito, sinasabayan niya yon ng pantigalpong usal. Pagsilay naman niya sa matanda, na medyo nanghihina na, agad naman niyang binunot ang kanyang punyal, sabay unday ng malakas na saksak sa pinakagitnang bahagi ng katawan nito. Pagtarak naman ng kanyang punyal, agad naman niyang inutusan ng reyna ng Markupo na huwag puputulin ang laso nitong ibinibigay sa katawan ng nilalang na yon. Mariin niya rin yung inabisuhan na huwag yung papakawalan anuman ang mangyari. Dahil sa naging utos ni Orlan sa kanyang mga kasangga, napilitan na nga ang mangkukulam na gumamit ng sumpa. Ipinadaan niya yon sa isang mahabang engkantasyong dasal, kung kaya't nagdesisyon na rin siyang tapusin ang buhay nito. Naniniwala kasi siya noon na kapag natapos ang engkantasyon ng mangkukulam, maaaring ikapahamak din yon ng buhay niya. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung kinaladkad patungo sa isang puno ng nyog para itali ito. Bale, yun na lamang ang pinagtutuunan ng atensyon ni Orlan noon, gawa ng yung mga alipores ng matanda, hindi na nito makontrol. Imbis atakihin siya ng mga ito, pinili naman ng mga insektong yon na tumakbo papalayo. Marahil kaya ganun ang nangyari, ay dahil sa matinding panghihina ng kalaban niya. Kung nagkataon kasing malakas pa ito, hinding-hindi magiging mahirap para dito ang pagpapasunod sa ganoong karaming nilalang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maitali niya na yon sa puno, agad namang tinawag ni Orlan itong si Baldo. Ang nais niya noong mangyari, maging saksi ito sa gagawin niyang pagpapahirap sa nilalang na pumatay sa 2 nilang kasama. Nang marinig naman ni Baldo ang pagtawag niya, dali-dali naman yung lumapit nang sa gayoy malaman nito ang kanyang pakay. Sa pagharap naman nilang dalawa, mariin naman siyang inabisuhan ni Orlan na wag nang lumayo pa. Dagdag pa nito na hindi yon titigil hanggat hindi nararanasan ng matandang yon ang sakit na kanilang naramdaman buhat sa pagkawala ng kanilang kasama. Pagkalahad naman niya sa mga katagang yon, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang nagwiwika kay Baldo ng, "Huwag kang mag-alala, Baldo. Hindi laso ng Markupong papatay sa demonyong ito. Bago siya mamaalam sa mundo, nais kong iparanas muna sa kanya ang puot na dulot ng namatayan ng kaibigan. Alam kong halang na rin ang kanyang kaluluwa, pero hindi ako naniniwala na nawalan siya ng pandama. Tao pa rin siya at nasisiguro ko kapag binalatan ko siya ng buhay, sisigaw siya ng pagmamakaawa." Nang marinig naman ni Baldo ang sinabi nito, napasagot lang naman yun sa kanya ng, "Ikaw ang bahala, Orlan. Basta suportado kita sa ngalan ng 2 nating namayapang kaibigan. Gawin mo kung ano makapagpapasaya ng puso mo." Dahil sa sinabi nito, napangisi lang naman siya habang hinuhugot ang punyal niya. Pagharap naman niya sa matanda, 2 beses niya pa yung inundaya ng suntok sa dibdib bago niya simulang pahirapan ang mismong balat nito.
Inuna niya sa muka, tapos pagdating niya sa may bandang mata, nilukit niya ito. Tinusok-tusok din niya ng dulo ng punyal ang bungo nito hanggang sa napilitan ng sumigawang matanda, dala ng matinding sakit na nararamdaman nito. Pagsilay naman niyang nanghihina na ang nilalang na yon, agad naman niyang itinigil ang kanyang ginagawa, sabay patuloy sa naantala niyang ginagawa sa balat nito. Dahan-dahan ang kanyang pagkilos nang sa gayoy maranasan ng demonyong yon ang isang napakasakit na kamatayan. Pagdating naman niya sa may bandang dibdib nito, doon na siya nagsimulang bumalik ng tadyang nito. Upang magawa naman niya ang bagay na yon, ilang beses niya yung inundaya ng saksak sa tagiliran hanggang sa makuha na niya ang mismong buto. Matapos nun, ibinaba niya sa may bandang hita ang pagbabalat hanggang sa makita na niya ang pangunahing ugat nito na nagdadala ng maraming dugo patungo sa paa. Pagputol naman niya sa mga ugat na yan, napahinga lang naman ng malalim ang matanda habang unti-unti nang yumuyuko ang mismong ulo nito. Bago pa man mawala ng ulirat ang nilalang na yan, nagawa pa sila nitong murahin sa huling pagkakataon. Nang mapansin naman niyang kakalas na sa katawan nito ang pinakahuli nitong hininga, napilitan naman siyang undayan niyo ng saksak sa lalamunan na parabang pumapatay lang ng manok. Nang magawa na niya ito, agad din namang bumagsak ang matanda sa lupa nang wala ng buhay. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong lugar, agad naman niyang napansin ang animoy paggaan ng presensya sa buong paligid. Yung mga puno noon, medyo nakakahinga na rin ng maluwag, indikasyon na napalaya na nila ito mula sa puwersa ng kadiliman. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman niyang inabisuhan si Baldo ukol sa gagawin nilang paglabas sa lugar na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tahimik lang naman yung sumunod sa kanya na parabang napakarami nitong iniisip na problema. Pagsilay naman niya rito, minabuti naman niyang wag na yung pansinin sa kadahilanang maging siya, aminado ring labis na nahihirapan buhat sa mga nangyari. Hindi naglaon, nang makalabas na sila sa kakahuyan, agad naman silang naghanap ng lugar na maaari nilang mapagpwestuhan. Bukod kasi sa hinang-hina na itong si Baldo, panay na rin ang pagsambit nito sa mga pangalan ng pumanaw niyang kaibigan. Alam ni Orlan na kapag nagtuloy-tuloy ang ganoong kaganapan, maaaring mawalan na rin yun ng ganang mabuhay na siya namang magiging daan ng pagkamatay nito. Sa pagdating naman nila sa ilalim ng puno ng talisay, pilit naman niya yung kinausap ukol sa mga alaala nitong kasama ang commander nila at si Kukoy. Inilahad niya rin dito, walang may gusto sa ganoong pangyayari, kaya na may para hindi na sila masaktan pa, mas mainam na pagsumikapan nilang tanggapin ang naging tadhana ng dalawa. Mariin niya ring inilahad dito na hindi na niya papahintulutan ang ganoong pangyayari, kaya sa abot ng kanyang makakaya, ililigtas niya itong si Baldo nang sa gayoy kapag nakauwi na sila, merong magkukwento sa kabayanihan ng dalawa. Dagdag pa niya na, ilang milya na lamang ang layo nila sa Sierra Madre, kung kaya't hindi na sila maaaring sumuko pa. Baldo, magpakatatag ka lang. Huwag kang sumuko. Isipin mo, kung aatras tayo ngayon, parang ipinagsawalang bahala na rin natin ang kanilang mga buhay. Naniniwala ako, merong magiging resulta ang lahat ng ating sakripisyo. Gusto kong kasama kita sa puntong yon, kaya sana naman, humugot ka ng lakas mula sa pagkamatay nila. Gawin mo silang inspirasyon upang hindi na dumami pa ang mga ganitong uri ng nilalang.
payo ni Orlan sa kanyang kaibigan. Nang marinig naman ni Baldo ang kanyang sinabi, kahit papaano nagkaroon ng linaw ang pag-iisip nito. Pagsilay naman ito sa kanya, napangiti lang naman ito habang sumasagot ng, "Wala naman ho sa plano kong magpakaduwag. Nandito na tayo eh, kaya kahit anong mangyari sa akin, nakahanda ho ako. May tiwala ako sa iyo, Orlan. Kaya nga ibinigay ko sa iyo ang pamamahala sa buhay ko eh. Basta, kung saan ka pupunta, asahan mong susunod din ako." Matapos naman itong makapagsalita, kahit walang gana yung kumain, pilit naman itong nilantakan ng mga karneng ilang araw na nilang pinagtsatsaga ang ibilad. Maya-maya pa, nang medyo nanumbalik na ang mga lakas nila, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa lugar na kanilang pupuntahan. Alam nyo, Pinuno, hindi na talaga inakala noon nila Orlan na makakakita pa sila ng baryo sa lugar na yon. Pero pagtawid nila ng 2 bundok, bumungad sa kanila ang isang malaking bayan na punong-puno ng mga ilaw. Hindi pa man nila nararating ang lugar, pansin na nila ang dami ng taong naglalakad sa sentro nito. Dahil sa kanilang mga nakita, kahit hindi sila kumbinsido, nagdesisyon silang pumasok sa lugar na yon. Alam naman ni Orlan na hindi pangkaraniwang lugar ang kanilang pupuntahan, kung kaya't habang hindi pa nila ito nararating, nagdesisyon na siyang magtaas ng bakod at puder sa katawan. Ayon sa kanya, kakaiba ang bayang yon, gawa ng malapit ito sa paanan ng bundok. Ang ipinagtataka niya pa, bakit walang mga pangunahing kalsada ang daan nilang nagdudugtong dito? Kasi 'di ba, kapag bayan, matik may kalsada yan. Kinakailangan kasi nitong makapagpalit ng kalakal sa ibang lugar nang sa gayoy mas lalong umunlad ang pamumuhay sa kanilang komunidad. Matapos naman nila itong mapansin, minabuti naman nilang dumaan sa gilid ng parte nito. Kahit papaano, hindi naman sila noon gaanong nababahala, lalo pat may mga nakakasabayan naman silang mga magsasakang naglalakad. 2 oras pa ang dumaan, nagawa na nga nilang mapasok ang sentro ng bayan. Habang binabagtas nila ito, marami naman silang napapansing kakaiba sa buong paligid. Yung mga ilaw sa bahay at kalsada, hindi nagawa sa gasera. At ang mas nakakamangha pa, naglipa na sa lugar na yon ang mga sasakyang bagong-bago sa kanilang paningin. Yung kalsada din sa lugar na yon, gawa sa mga bloke ng bato na pinagtiyaga ang kurbahin para magkaroon ng iisang disenyo. Karamihan din sa mga bahay doon, kung hindi 2 palapag ang taas, inaabot pa yon ng 3 hanggang 4 na palapag. Matapos naman nila yung masilayan, agad naman nilang pinagtuunan ng pansin ng mga malalaking tindahan na nakabukas. Sa unang tingin, mapagkakamalan mong ordinaryong panindalang ang ibinibenta ng mga ito. Pero kapag sinubukan mo na yung lapitan, doon mo mapapansin na kakaiba ang mga iniaalok nito. Base sa kanilang 2, buong buhay nila, hindi pa sila nakakita ng ganoong produkto. Alam nyo, Pinuno, habang nililibot nila ang lugar na yon, pakiramdam nila lumaki sila sa bundok. Yung tipong lahat ng kanilang nakikita, ignorante silang 2. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nagpumilit pa rin sila Orlan na unawain ang lahat ng bagay na nasa paligid. Akala nila aalis sila doon ng walang nakakaalam. Pero sa pagdating naman nila sa unahang bahagi nito, meron siyang napansing isang lalaki na alam niyang hindi taga roon. Bukod sa kakaiba ang suot nito, agaw pansin din para sa kanya ang dami ng mga mutsyang tanga nito. Maya-maya pa,
Nang magkatitigan naman silang dalawa, dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang lalaki habang pabulong na nagwiwika ng, "Kailan ho kayo dumating? Wala na ba kayong kasama? Nakakatuwa naman. Akala ko, nag-iisa lang ako dito ngayon." Dahil sa sinabi nito, bigla namang napatahimik itong si Orlan, dala ng matinding pagkagulat. Ang inaasahan niya kasi noon, sila lamang ni Baldo ang mga ordinaryong taong naliligaw sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maunawaan na niya ang mga nangyayari, walang pagdadalawang isip naman silang sumama sa lalaki. Nang mapagtanto naman ito ang binabalak nila, agad naman sila nitong dinala sa isang maliit na kubo sa labas ng bayan. Mula roon, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga bagay na kinakailangan nilang malaman. Ayon sa lalaking yon, matagal na itong manlalakbay sa mga kabundukang malapit sa Sierra Madre. Dagdag pa nito na, ilang beses na din siyang nagpabalik-balik sa bayan na yon para magsaliksik ng mga bagay na hindi niya pa lubos na nauunawaan. Dagdag pa nito na, ang bayan na kanilang napuntahan ay walang duda, bayan ng mga engkantong nagsama-sama para manirahan sa mundo ng mga engkanto. Ayon pa sa lalaking yun na, hindi naman likas na masama ang mga nilalang na yon. Pero sa oras na malaman nito na hindi kauri nila ang pumasok sa kanilang lugar, hindi na nila yun pahihintulutan na makalabas pa. Nabanggit din ng lalaki sa kanya ang tungkol sa pagiging higlikas nito, dahilan para malaya yung makalabas-masok sa bayan ng mga engkanto. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, agad naman yung lumapit sa kanya para magtanong ukol sa pakay nila. Sa halos ilang beses na kasi nitong pabalik-balik sa lugar, wala pa siyang nakikitang mga antingero na umusad ng ganoong kalayo. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang sinagot ang lalaki ng, "Sinagot mo na rin ang tanong mo. Siyempre, hindi kami mga ordinaryong antingero. Sa dami ng pinagdaanan namin, kung wala kaming kakayahan, baka sa unang kalaban pa lang patay na kami. Eh ikaw, ano naman ang ginagawa mo rito? Batid kung may iba pang dahilan ang ginagawa mong paggala-gala sa lugar na ito." Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nag-alangan ng lalaki na ilahad sa kanya ang totoo. Ayon dito na, nagbabalak yung tumungo sa bundok ng Sierra Madre para sana kalabanin ang 9 na anghel, pero sa kasamaang palad, hindi niya na yun itinuloy. Sa paanan pa lang kasi ng bundok, ramdam na niya ang napakabigat na presensya nito. Naniniwala rin ito na walang kahit na sino sa mundo ang may kakayahang lumaban sa mga nilalang na yon. Bukod kasi sa masyado itong malakas, alam niya ring oras na magkampihan ng 9 na anghel ng kaliwa. Paniguradong walang laban ang kahit na sinong maglalakas ng loob na kalabanin ang mga ito. Mariin din itong inilahad na kahit pinagsama-samang lakas ng mga higlikas at dibino, wala ring kakayahang makipagdigma sa mga ito. Pagkalahad naman ng lalaki rito, dahan-dahan naman yung napatayo na nagsasabi ng, "Alam kong nagbabalak rin kayong pumuntang Sierra Madre. Huwag nyo nang subukan. Sirang-sira na ang lugar na yon. Kung alam nyo lang, binabalot ng isang malaking sabulag ang lahat ng parte nito. Lihiyon ng mga nilalang ang nagbabantay sa paanan ng bundok. Kaya bago pa man kayo makapasok, mahuhuli na nila kayo ng walang kahirap-hirap. Isipin ninyo, tinagurian silang mga mang-aalipin ng mga dibino. Hindi lang bastang titulo, bagkus nagawa nila yang mapatunayan."
Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, pilit naman niya yung ipinagsawalang bahala. Ni katiting na pagdadalawang isip ukol sa sinabi ng lalaki, wala siyang naramdaman. Basta ang nais niya noong gawin, kahit ikapahamak man yon ng kanyang buhay, nakapagpasya na siyang tuparin ito. Sabihin na nating gahaman nitong si Orlan, pero bilang anak, sadyang hindi niya matitiis na manatili sa kanilang tahanan na walang ginagawa habang ang kanyang ama naman naghihirap ng husto sa kamay ng kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, maraming beses na siyang pinaalalahanan ng lalaki pero lahat yon baliwala sa kanya. Umabot na nga noon sa puntong nagkakainitan na sila, pero itong si Orlan patuloy lamang na inilalahad ang mga bagay na kanyang pinaniniwalaan. Nang mapagtanto naman ang kausap niya na hindi na talaga yon magbabago, nagdesisyon na yung hayaan siya. Pero bago naman matapos ang pag-uusap nila, sa huling pagkakataon, muli nitong inilahad ang babala ukol sa panganib ng Sierra Madre. Dagdag pa ng lalaki na walang nakakaligtas sa lugar na yon, kaya kung magpupumilit silang pumunta, kagaya ng mga naunang namatay, ganon din ang sasapitin nila. Pagkarinig naman ni Orlan sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Pwes, mas ikakapanatag yun ang aking kaluluwa. Walang takot sa mundong ito ang makakapantay sa pagmamalabis kong muling makita ang aking ama. Pasensya ka na. Sana, kung hindi man kami makabalik, may kwento mo kami sa iyong mga kakilala." Matapos naman yung mailahad ni Orlan, tumangulang naman ang lalaki, hudyat ng pagsang-ayon nito. Upang hindi na rin sila magkagulo, nagdesisyon silang ibaling sa ibang bayang kanilang napuntahan ang paksa ng usapan. Medyo naiintriga din kasi noon si Orlan sa lugar na yon, kaya mayat maya ang kanyang pagtanong sa lalaki. Nang mapansin naman ito ang kanyang pagnanais na malaman ang sikreto ng lugar, agad naman itong inilahad sa kanya ang lahat ng nalalaman nito. Ayon sa lalaki, walang eksaktong istorya ang makapagsasabi ukol sa pinagmula ng bayang yon. Basta ayon sa mga engkantong nakausap niya, isa yon sa 6 na mahiwagang bayan na nilikha ng mga kaninu-ninunuan nila. Siyempre yung una kilala nyo na, ang nawawalang syudad ng Samar na tinatawag na Biringan. Yung natitira pang 5. Kayo na lang ang bahalang manghula. Pero nasisiguro ko na banggit na ni Pinuno ang 3 pa sa mga ito. Lalong-lalo na yung nakaraang kwento niya tungkol sa puso ng Mindoro. Balik tayo sa kwento. Dagdag pa ng lalaki na taliwas sa Biringan, hindi rin 1 beses sa 1 taon ang pagpapakita nito. Gabi-gabi yung nagpapakita pero bibihirang tao lamang ang nakakarating sa lugar na yon. Bukod kasi sa napakalayo nito sa mga sibilisasyon, naniniwala rin ang lalaki na merong kakaibang mahika ang nakabalot sa lugar na yon. Yung tipong kapag nasisipat ito ng isang pangkaraniwang tao, nawawala ang orihinal na wisyo nito upang yon ay mapigilan na makapagbahagi sa iba niyang kalahi ukol sa lugar na kanyang nasilayan. Maaaring isa yun sa mga dahilan kung bakit tumungtong na lamang ang taong ito na natiling mga piling tao lamang ang nakakaalam sa ganoong lugar. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Orlan na mayaman din sa ginto ang nasabing bayan. Ayon sa lalaking kanyang nakausap, ang nagsisilbing salapi ng lugar na yon ay gawa sa purong ginto. Karamihan din sa mga batong makikita mo sa loob ng teritoryo nito, naglalaman ng mga mamahaling bato.
Dagdag pa nito na, kaya nagkalat ang ganoong klase ng kayamanan sa lugar na yon ay dahil sa itinuturing yon ng mga engkanto bilang mga bagay na walang pakinabang o halaga. Matapos naman yung marinig ni Orlan, hindi naman niya noon maiwasang mapaisip kung kukuha pa ba siya nito o hahayaan niya na lang yun mawala kahit abot kamay na niya ang mga ganoong bagay. Kahit papaano kasi, medyo inaalala rin niya ang kalagayan ng kanyang ina kapag nakabalik na siya. Siyempre, kagaya ng karamihang anak, iisa lang din ang hangad ni Orlan at yon ay ang magaang pamumuhay para sa mga ito. Sa pagdating naman ng puntong wala na silang mapag-uusapan, nagpumilit naman silang bumalik ng baryo para kumuha ng mga bato. Yung kinuha noon ni Orlan, ilang piraso lang ng gahinlalaking mga bato para naman kahit papaano, hindi yun mabigat dalhin. Maya-maya pa, nang makuha na nila ang kanilang mga nais, agad naman silang bumalik sa bahay ng lalaki para magpahinga. Bale, iniwasan na nila noong magtagal sa bayan, gawa ng bukod sa papasapit na ang alauna, may tsansa ring sumabay sila sa mismong paglaho nito. Ayon sa kanilang kasama, hindi yun magiging maganda, lalo pat 1 buwan at 2 linggo ang kinakailangan mong bunuin sa loob nito bago ka tuluyang makalaya. Hindi rin magiging madali ang buhay mo sa bayang yon, lalo pat kapag sumasapit ang umaga, doon mo rin makikita ang totoong wangis ng mga nilalang na kasama mo sa lugar na yon. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, wala ka rin pwedeng makain sa loob ng mga panahong yon, maliban sa mga bagay na dala mo na bago ka makulong dito. Isipin ninyo, kung nagkataong damit nyo lang ang dala nyo, sigurado, hindi kayo aabutin doon kahit 1 linggo. Okay, opinion ko sa episode 8. Sa unahang parte ng kwento, alam ko karamihan sa inyo, malulungkot talaga. Kasi ako, ina-expect ko ang matitigok si Baldo eh. Pero hindi pala, yung matanda pa. Sakit no, kasi makikita mo sa harapan mo na unti-unting nawawala yung mahal mo sa buhay. Tapos nakasama mo pa, may mga sinabi pang kung ano-ano sa'yo, tas hindi mo alam mamamatay na pala. Kaya sa unahang parte ng kwento, medyo nakakalungkot talaga. Pero, dito sa may bandang dulo, sobrang bangis naman ito. Isipin ninyo higlikas. Merong higlikas ang gustong makalaban din yung Siyam na anghel ng kaliwa. Ang problema lang, takot siya. Kasi alam niya sa sarili niya kung gaano kalakas yung mga yon. Tsaka, higlikas, alam ko may kukumpara na natin to sa mga dibino o mas malakas pa nga Depende na lang kung anong espesyal niya. Pwedeng espesyal sa kaliwa o espesyal sa kanan. Kasi kung nagkataong espesyal sa kaliwa, tas kalaban niya purong dibino na napakagaling sa kanan, pwede siyang matalo. Pero kung parehas na espesyal yon ng isang higlikas, malaki ang tsansa niyang manalo. So dito sa episode na to, nagsimula pa lang silang magsama. Ano kaya mangyayari sa episode 10? Bukas yon. Pahintayin na lang ako. Salamat.